Iba raw talaga kung magmasahe si Ramil Guartico. Kaya naman, kuminsan, inaabangan na siya ng mga nananakit ang likod at may mga lamig-lamig sa katawan. Dito yan sa May Kawayan, Bulacan. Talagang kailangan ni Ramil na kapain at makiramdam sa kanyang paligid. Dahil hindi na siya nakakakita. Ang kulay na nakikita ng aking paningin ay kulay abo. Ang tawag ko sa ganyang ay banaag. Hindi po aninag. Yun po ay para bang isinilang na bagong bata. Ganun ho ang paningin ko. Level of 5% ang nakikita lang ng paningin ko. Parang kulay usok lang. Totally blind na talaga. Hindi po siya partially. Ipinanganak na nakakakita si Ramil. Pero pagtungtong niya ng grade 6, isang aksidenteng nagpadilim sa kanyang mundo. Yun po ang panahon na naglalaro kami ng pinsang ko at kapatid ko. Umuulan ho nun. Nang nabalansi ho sa pagbagsak ang kabilang tuhod ko, tumama ang kabilang ulo ko, tagilid. At ang nangyari ho ron, hindi bumukol, hindi pumutok. Ako po ay nawalan ng malay sa pagkakabago. Katakot-takot na 9 na buwan ang inabot ni Ramil sa ospital. Doon pa nadiskubre na may mas malalang kondisyon si Ramil. Yung sinasalpak na po sa akin ang mga gamot dahil sa opera. Dahil ang sakit ko ho noon ay tumor of meningitis. Yung tumor na yun, imbis na biyakin po ang aking ulo, iba ang ginawa kong pag-oopera. Yun po ang antibiotic na gamot na panlusaw. Nang makalabas na ng ospital si Ramil, literal na wala na siyang makita. Nung nirecheck din ho yan, nalaman nilang ugat daw ho talaga ang tinamaan. Nawala nga ang tumor sa utak mo, ngunit ang ugat ang nadamay. Pinatignan po ko sa iba't ibang mga ospital, yan po ang sabi sa akin. Anong sabi? Wala nang pag-asang makakita. Di kumakain kami. Tay, gabi na ba? Tanghaling tapat, nando kami sa bintana. Hindi, tanghali. O, ito, bintana. O, yan mo. Wala akong nakita. Parang naano ko. Parang bumaksak yung ko. Nalata ako. Hindi. Pala, ma-over. Over sa gamot. Bukod pa dyan, ang iba pang mga komplikasyon na tinamo ni Ramil, Inaamin kong tanggap ko ang pagiging bulag, ngunit ang nagiging sagabal sa aking paglalakbay, ang tinatawag na seizure. Dati po kasi pag nag-seizure ako, 2 buwan pa ang lilipas. Ngayon, baliktad na. Tinatamaan na po ako ng 1 beses sa 1 linggo. buti na lang, laging nandyan ang kanyang tatay Ronnie. Wala silang pambayad ng therapist, kaya si tatay Ronnie ang matyagang naghilot kay Ramil upang kahit papaano ay maibalik sa normal ang iba pang bahagi ng katawan ni Ramil. Naman sabi siya, isa-isa. Sabi ko sa kanya, Mel, tiisin mo lang, makakalakad ka. Tiisin mo lang, sa umaga, hapon. Pag naano ko siya, inuunat ko. Wala din siya ito 1 buwan. Nakakatalang nanay niya. Ba, bumabalik. Dati nakagano lang. Yun nga lang, hindi na nakabalik ng eskwela si Ramil. Pagtungtong niya ng 17 anyos, sinikap na rin niya maging tunay na therapist. Katuwang ang kanyang tatay Ronnie. Kaya sabi sa mga teacher niya doon, galing nga anak mong drawing. Yun lang nga. Wala na din siya mga ano. Subalit, isa pang dagok ang dumating sa kanilang buhay. Si tatay Ronnie, pahina na rin ng pahina dahil sa sarili niyang sakit. Papagod ako. Siyempre, ate-ate naiiyak ako sa hirap. Siyempre, ako na magdalawa pa kami. Hindi ako bumaksak. Nasabi ko naman sa kanya eh. Dahil hindi ko na kaya.
April 2, 2025, solong naghanap ng customer si Ramil nang bigla siyang tamaan ng kanyang seizure. May nakakita naman daw sa kanya, pero sa halip na siya ay tulungan, ninakawan pa siya ng cellphone. Yun po ang panahon ng ating Abril ng mahal na araw na nandyan lang ako sa bisita ng bangkal, yung chapel doon, na nasa gilid lang ako sa poste, na yun po ang tumugma, nag-seizure ako, bumagsak, at doon ako nagulat. 2 gamit ang nawala, tungkod at cellphone. Ang hinala ko po ron ay talagang yung mga nasa paligid kong mga kabataan ay dinukot ho. Pasalamat na lang si Ramil na nalusutan niya ang trahedya. Pero dahil nawala ang kaisa-isa niyang cellphone, nawalan na rin siya ng contact sa mga regular niya sanang customers. Wala tuloy magawa si Ramil, kundi ang tumbukin ang mga madalas niyang dinaraanan sa tuwing may magpapamasahe sa kanya. Di na po ako makapagserbisyo ng praktikal sa mga talagang originaliting hawak ko na. Yun ang isang dahilan. Hindi na nila ako matawagan. Hindi lang po humina, nasira. Nasira ang pagsiserbisyo ko sa ganitong baryo. Dahil hindi lang naman po may Kawayan, Bulacan ang nakakaalam ng number na yun. Maging ang Valenzuela, Malabon, Marilao at Santa Maria, ang number ng tinatawag kong SIM card na yun ay iba't ibang lupalop na po at naibibigay ko sa mga tao ang number na yun. Isang araw na naman ng paghahanap buhay para sa 33 years old na masahistang si Ramil. Kahit hindi na siya nakakakita, walang problema dahil na-master na niya ang pag-alis sa pananakit at lamig ng kanyang mga kliyente. Kasama niya sana ang kanyang tatay Ronnie. Subalit, maya't maya na itong tinatamaan ng hika. Intindi ko lang yan. Paano pag wala na ako, pawawaan mo siya. Kitang-kita naman si Ramil, pati si tatay Ronnie. Kailangan talaga ng tulong. Pero, hirap na hirap daw silang makahanap nito. At least 4 na 10 years. Kaya naman, ang aming team na mismo ang kumilos para maibigay sa kanila ang nararapat na tulong. Si Remy naman po ay sigurado naman po makakakuha ng kanyang PWD ID. At kailangan lang po mai-process po namin at makapagpasa po siya ng dokumento today. At mai-release po namin yan until next week. From the outside, mukhang normal yung mata niya. Sa retina, nandyan yung mga blood vessels, yung arteries at veins. Tapos ito yung nerve. Yung arteries at veins niya, I would say, almost normal naman siya. Ito yung nakita kong naging problem. Medyo maputla yung kulay ng ugat ng mata niya. Mukhang ito yung dahilan bakit sobrang labo. Examination natin, nakita natin yung optic nerve, na siya maputla na. We call it optic atrophy. So pag ganun, ibig sabihin, mahinang-mahina na yung ugat. Although nakakakita pa siya ng ilaw, pero mahina na rin yung pagpangita niya ng ilaw. Pagka ganyan, medyo kasi nahuli na tayo sa gamutan at this point. Ang ganda! Anong kulay na ito? Blue. White. Blue. Tapos may white. Ganda yan. Salamat po. Hindi po ako umiiyak dahil sa kalungkutan. Lubos ako natutuwa sa nangyari dito. Ako naman nagpapasalamat na yung hiling akong anak ko, naibigay niyo. Tuwa siya. Lalo na ito. Salamat sa binigay niyo sa amin. Salamat. Marami pa kayong matulungan.
na itong gamot na binigay mo sa akin. Pasay ka. Salamat. Hindi siya ka na, Tay. Oo, Salamat po. Oo. Kayo lamang talagang tunay na nakakagawa ng ganito. Salamat po, Senador Rapi Tulfo.